Mundo, lahat kami pupunta rin sa lupa. Tatanda din kami. Bakit pa kami nag-away-away? Dahil kayo rin ang gumawa ng mundo. Ang angkin, tayo lang maangkin. Kung tutusin ay freedom ay lahaya. Lahat. Huwag tayo sayangin ang panahon ang nandito tayo sa lupa. Ang kailangan natin ay pag-ibig ng bawat isa sa atin. Ano masasabi mo ngayon? Dasal, pray lang tayo. Kung ano man lahat ng bagay, mayroon talaga ayos sa lahat. Pulso, ang sabi, mayroon si Jesus, mayroon si Jesus Christ. Katapos, bahala na siya ang gagawa ng paraan, kapayapaan at katahimikan ng lahat. Huwag na kayo mag-isip. Minsan sa isipan natin dito, nanood lang tayo, nag-iisip na tayo, ganito. Ang sabihin mo, isipin mo, Lord, maraming salamat. Ako ay maglingkod sa iyo at pinaglingkodan kong pamilya ko, minahal ko yung mga kapwa ko. Lord, kung ano man ang nangyayari sa mundo, kayo nang bahala sa kanila at sa amin. Yun lang naman ay importante sa lahat. Lagi natin tawagin ang tunay naglikha sa atin. Huwag natin baliwalayin dahil siya ang tunay ng binaba tayo ay siya rin pagbaba niya at siya rin haharap din tayo sa kanya kung Jesus Christ. Amen. Puro kailangan na kung ano man ang gulo ng mundo at tayo pabayaan natin dahil may katungkulan sila kung ano man ang away nila. Huwag tayo magkayalam dahil wala tayong pakialam. Hindi tayo nakikasali sa kanila. Ang sa atin, binigay sa atin ng Diyos, ang pamilya. Ang pamilya mo at upagin mo. Yung katungkulan, mag-isip muna bago gumanat ng anuman dahil wala tayong magawa. Dahil tayo ay maliit ang mundo ng Pilipinas. Dahil sabi ng Ama, huwag natin sayangin ang panahon kung paano kayo. Kung ano man ang bagay, ay nalinglang kayo at may umago sa inyo, huwag niyong isipin yan. Dahil sa yan, sinusurubot lang kayo, sinaasal lang kayo. Kung tutusin, wala rin sa kanya yan, sa akin yung lahat. Ako ang maghusig sa kanila, sa pangalan ni Jesus. Puro minsan sa atin, may kasakiman din tayo. Tama, hindi. Hindi nyo alam, ang lahat ang kinuha natin, ang lahat kinain natin, ang pinakain natin yung Espiritu ng Diyos, yung katawan ng Diyos na nagbigay ng pagsamantalang buhay, hindi sa iyo. Pinatibay mo lang ang katawan nito ay binigay sa iyo ng Diyos pagsamantala. Siya ang kumakain, siya nakikinabang, hindi ikaw. Dahil itong katawan nito, kung naglupok na ito, wala na ito. Dahil wala ka na sa katawan nito. Dahil parang sasakyan lang yan na wala lang spartak, hindi nang mandar ang iyong makina. So, lahat, nakikita ko, ang katapangan nila, akala nila wala na sila katapos, may hangganan ka anak. Dahil siya, ang lahat yan, pagsamantala lang, pinahiram lang sa atin lahat. Sinong matapang tumagal dito sa mundo? Ha? Wala. Dahil sinayang niya yung kinabukasan niya, sinayang din ang pamilya niya, ang lahat ng bagay ay nasayang. Kung sabi niya, may Diyos pa rin, ang Diyos ang tunay tagaligtas. Kumiling kayo, magdasal kayo, kung ano man naramdaman niyo, masakit ang loob niyo sa bawat isa narinig niyo sa kanila, umiling kayo, Lord, kayo nang bahala. Alam ko ay darating kayo, ay kayo ang magpupuno ng bawat puot, galit sa amin, at kayo ang maging sandata namin para pagbabago namin lahat. Tama po? Hindi. Tama po. Dahil ang lahat yan,
walang katapusan. Basta si Jesus Christ ang ating pinag-uusapan. Kung humingi tayo ng gabay, sa Kanya tayo. Dahil siya ang bahala sa atin. Dahil siya ang nagbigay ng hirang, siya rin ang tumubos sa atin. Ang Diyos ng liwanag. Dahil siya ang tunay natin binigay tayo ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Ano masasabi ninyo? Ubayan natin sa Diyos. Kung ano man ang gulo sa Pilipinas, ubayan natin sa Diyos. Dahil buong mundo, alam nila darating ang Diyos sa Pilipinas. Huwag na tayo, kung ikaw ay naniniwala at darating sila, dapat kung tumahimik ka na. Dahil alam natin may nakatakda darating sa Pilipinas. Kailangan natin, pagdating ng orasyon, siya ang maglilinis sa lahat. Sa Kanya pa rin tayo haharap sa ang lahat. Dahil siya ang tinakda, binaba dito sa Pilipinas. Diyos ng liwanag. Por so lahat tayo, nangyayari sa ating away ng gulo, ang kailangan na lang natin, mag-pray. Huwag na tayo mag-away-away, huwag na tayo magbintas ng hindi maganda. Hindi ba lagi nang naiisip dito sa Pilipinas darating ang tagaligtas, ang nakatagda. Yun na lang i-pray natin at siya ay magpapakita na siya na magpapatotoo na pagbaba niya dahil siya ang tunay ng kikinig sa buong mundo. Siya ang bahala sa atin. Dahil ang mundo natin walang pwede umangkin kung hindi siya lang. Nuno natin ay Pilipinas, Amerika, Japan, China, lahat yan. Ang mundo yang gawa ng Diyos. Ang umangkin lang yung tao lang ang nakaupo. Kung tutuusin ay freedom. Freedom lahat dahil ang lahat yan, ang sabi ng Ama, pag talo-taluan ninyo, di nyo alam, hintayin ninyo ang nakatakda dahil siya ang maglilinis sa lahat, dahil siya ang gumawa, siya rin ang mag-aayos sa lahat sa pangalan ni Jesus. Kung tayo ay lalaban, sabi ng Ama, kung kayo mag-away-away, kawawang pamilya ninyo, may pananggat pa kayo, may sandata pa kayo. Ang kailangan ninyo lang, pray, humiling, dahil siya nang bahala pagdating ng orasyon, siya ang maglilinis ng lahat. Walang hadlang kahit sino man, siya ang Diyos at siya ang gumawa ng buong mundo. Sa Kanya ang kalikasan ng lahat. Por eso tayo, hanggang angkin, hanggang ganon, pabayaan nyo na lang, hintayin na lang natin ang maglilinis sa atin lahat. Dahil kung tao lang mismo, away lang yan. Kung tayo ay laging tumatawag sa Kanya, pray ka lang sa Kanya at bababa siya. Bilang oras, bilang araw, kung kailangan na bababa siya, gagawa siya ng paraan para sa katahimikan ng lahat. Sa pangalan ni Jesus. Ano sa palagay niyo? Tama ba ang sinasabi ng Diyos? Hindi. Opo. Dahil ang mundo ninyo, sabi ng Ama, ang mundo ninyo, panahon ni Moses, ano nangyayari? Gera din yun. Panahon ni Jesus Christ din. Pinanap siya. Ngayon, ang sabi nila ay babalik. Ang babalik ang tunay tagaligtas. Bakit di tayo humiling sa Kanya pagbalik niya? Siya na maglilinis sa atin. Siya na magliligtas sa atin. Ano pang gagawin natin kung naghintay na lang tayo dahil alam natin ay darating ang tinakda dito sa mundo natin. Sa buong mundo yun. Oh. Yung angkin-angkin, huwag nyo sayangin yan. Pabayaan mo lang yan. Hintayin nyo na lang ang tunay ang may-ari. Ang may-ari ang siya magpatotoo sa lahat dahil sa Kanya ang mundo. Ang tanong, mundo natin ba ito? Bago lang tayo sinilang, pag-away-away na tayo ng iba-ibang wag, humiling na lang tayo ay naglika sa atin. Hintayin natin sila para katahimikan ng lahat. Para kumain ka, masaya ka,
isipin mo, darating na rin ang tunay tagaligtas sa atin Yes po, amen. sa pangalan ni Jesus Christ. So, hindi ba tahimik lahat? Puso, kailangan natin magkakaisa. Kailangan natin pag-ibig ang iral natin. Kung ano man ang bagay, kung nangyayari yung hindi maganda, ano mo na, Diyos mo na lang. Lord, kayo nang bahala. Lord, bigyan niyo po kami ng kaligtasan. Lord, lahat. O sabi ni Lord, wala pa naman ng pan. Dismiss lang naman yan dumarating sa inyo. Hindi pa naman kayo naggera. At ano na nung sinasabi niyo, kung naggera kayo, sinong kawawa? Di kayo rin. Ang kailangan lang, pray natin lahat, ang tinakda ay lalabas na para katahimikan ng lahat. Ang Diyos na liwanag. Yun lang naman ang inihiling, ang binigay mensahe sa akin. Dahil ang siya ang tunay tagaligtas sa lahat. Ano masasabi niyo ngayon? Ano masasabi niyo? Dasal lang. Binigyan na nga tayo para magdasal. Binigyan tayo ng Diyos bumaba dito para tayo ay tumanggap sa Kanya. At sabi lang namatay, hindi namatay. Nagpahinga lang ang Diyos, nabuhay mulit tatlong araw bago nabuhay. Gumising siya. Ang sasabihan, ang Diyos namatay. Hindi, 3 araw nagpahinga. Sabi ng Diyos, pag 3 araw ako ay babangon. Hindi niya sinabi na matay siya. Tao lang ang nagsasabi patay siya. Kasi kung patay na, hindi na babangon. Nasaro. O Nasaro, gising ka na dyan. O, sinabi niya papatay. Nagpatay nga rin yun. Bakit gumising Nasaro? Hindi, natutulog ka. Natutulog. Kailangan sabihin niya ito, Nasaro, gumising ka na dyan. O, masabi mo patay. Sa Jessica po, 2 oras ang patay. O, nagpahinga lang yun. Nag-iyakan yung mga anak. Oo. Tapos asawa niya. Sabi ng Umi- asawa niya, Mm. magdasal kayo. Yes. Silingin niyo sa Diyos na ibalik ang buhay ng nanay niyo. Yes. Pagdating po ng 2 oras, dumilat siya. Nung nagsalita sa sabi niya, buhay ang Diyos. Yes. Buhay ng Diyos. Totoo yun. Buhay ang Diyos, sabi niya. Kasi ganito niya po ang mapailit na lahat. 2 oras, ang dami nagpatotoo na patay na siya. Kaya lang nung magising siya, sabi niya buhay ang Diyos. Siyempre, yun ang dapat natin isipin. Ang Diyos ay buhay. Hindi namatay, nagpahinga. Yung mahal na araw, pinarusahan siya, sinaksak siya. Hindi naman sinabi niya, mamatay ako. Babangon ako sa 3 araw. Ang patay-patay na Yung nabuhay 2 oras, ang lahat, huminto lahat, ang makina sa katawan niya at nagbabago. Kasi ngayon, umandar ulit lahat, nabuhay. Ibig sabihin, pinahinga lang ng Diyos ang lahat ng kasangkapan sa katawan mo. Tama, hindi. Pero hindi makina din. Kung namatay, hindi masira. Hanapin mong kan. Minsan, hindi umandar. Pinandar mo, umandar. Dahil nagkunik-kunik na. Dahil mayroon din ganyan. Dahil ang Diyos kasi, walang posible sa Kanya. Dahil siya ang tunay natin Diyos. Tunay tagaligtaan. Sa tingin niyo, namatay pa rin Diyos? Hindi. Bakit sinabi niya ay babangon ako sa 3 araw? Ibig sabihin, pinaghirapan niya, napagod siya at anong ginawa sa kanya? Dahil siya nagpahinga muna at 3 araw at babangon na. Hindi siya patay. Tayo lang nagsabi patay. Puminto lahat ng mga bagay sa kanya dahil babangon siya. Hindi niya naman sinabi patay siya. Kung sinabi niya patay siya, wala nang gisingan. Tsaka yung katawan niya po, kasama niya. Kasama niya. Oo. Hindi naman espiritu ang tunay na pati katawan niya dahil nagpahinga lang siya, babangon na ako sa 3 araw. Por so kailangan natin lagi pray. Dasal sa iyong sarili, sa mga kasamahan, lahat tayo. Dahil alam natin ang tunay tagaligtas natin mayroon dito sa mundo natin. Amen.
Dahil kailangan natin, pagdating ng oras yun, ay magpapasalamat tayo. Dahil sila rin ang magpatotoo kung sino bang tinakda. Ang sabi sa akin ng Ama, mayroon ako, ibababa ko ang tao. Pagbababa namin, pakilala namin ang tao yon kung sino ang tunay kong pamilya. Sino ang aking anak. Dahil sila dalawa ang bababa. Si Yahweh at si Jesus. Dahil ipakikilala nila ang tinakda, ang iyong na binaba nila. Dahil kung sila ay magpapakilala, no comment mo na sa buong mundo. Dahil siya ang Diyos, siya ang tagaligtas, siya ang nagirang sa atin lahat sa pangalan niya. Amen. Puro sa atin, kung ano man ang bagay, no, ang problema natin, ipa-Diyos na lang natin, bahala na siya mag-aayos sa lahat. Lagi tandaan natin, mag-pray lagi tayo, humiling tayo, kung ano man ang kailangan natin sa Kanya, bawat lakad natin, bawat kilos natin, humiling tayo sa Kanya para bibigyan tayo ng kasagutan doon ang healing natin. Hindi yun, healing ka ngayon hanggang bukas, dalawa, kasi humiling na ako, hindi yun. Dahil kailangan mag-report ka kung ano man ang iniling mo, hanggang doon lang yun. Puso, walang man ang magsasabi hanggang to be continue, hindi yun. Dahil ang angel yun, nagbabantay sa inyo, may hangganan yun. Dahil mag-report din yun. Dahil ang kailangan natin, kung paano natin, kung tayo ay tuloy-tuloy binabantayan ng Diyos, ang Diyos, siyang bilyon-milyon tayo dito sa buong mundo, hindi tayo mabantay dahil ang magbabantay sa atin ay mga angel. Binili niya sa mga angel lahat man, sino man ang sa pangalan ko ang tinatawag at hihingi ng gabay. Gabayan ninyo dahil oras pinabayaan niyo sila, ako magpaparusa sa inyo. Dahil yan ang katungkulan binigay ko sa inyo. Dahil lahat tayo may katungkulan. Ito, katungkulan binigay sa akin. Kung ano mang mensahe, sinishare ko sa inyo. Pakinggan ninyo. Kung tama ba sinasabi ko o mali. Kahit di ako nagbabasa. Dahil yun ang tinakda binigay sa akin ng Diyos. Kundi dahil sa Kanya, wala ako dito sa lupa. Sumusunod lang ako ang naglikha sa akin sa panghalan ng liwanag. Makikita nyo dito, narito sa ako, may tinapay. May pansit. Pansit. Binulburan. Binulburan. Mayroong kan. Dahil yan lang ang karap, may bato. Dahil ang lahat yan, sabi ko, ang mensahe lang ang binibigay sa akin, yun ang pinapaliwanag ko sa lahat. Pakinggan ninyo kung tama ba o hindi. Dahil ang gusto ng Diyos ay pag-ibig ang bawat isa sa atin. Huwag natin iral ang ugali natin hindi maganda. Dahil walang mapupulot ng maganda yan. Mapapahamak tayo dyan sa ugali natin. Kailangan natin pagkumbaba, itataas tayo ng Diyos. Sabi ng Diyos, mga anak, panahon na kayo. Ito na nangyayari sa inyo. Magmahalan na kayo, magbigayan na kayo ng pag-ibig ninyo ang bawat isa. Huwag kayo baliwalain yan. Dahil kung kayo rin ang magtutulungan, kayo rin magsama-sama dahil ang mundo niyo ay malaki. Mahirap mabuhay mag-isa. Dahil ikaw kasakiman mo at wala man, sino man makakatulong sa iyo kung hindi ang gawa mo mabuti. Puso kailangan natin at habang may panahon pa, magbago na tayo dahil tayo ay pagsamantala lang dito sa lupa. Haharap tayo sa Diyos. Hindi mo maharap ang kayamanan, hindi mo maharap ang bahay mo malaki, hindi mo maharap may kasakyan ka dahil wala kang dala pagharap mo sa Kanya. Dahil yung mga gawain mo dyan dito, yung maharap mo, yun ipapakita mo sa Kanya dahil sa kabutihan, asal ang dala-dala mo, yun lang ang kagustuhan ng Diyos. Amen. Dahil ang lahat yan, tanggapin mo siya at tanggapin Kanya. Depende ikaw kung tuloy-tuloy ang tanggap mo, tuloy-tuloy ang tanggap niya. Kung ikaw ay nagalit, masama ng ugali mo, hindi na maganda, at siya ay lalayo sa iyo dahil ayaw ng Diyos ay ganyan ang ugali, ang gusto ng Diyos ay pag-ibig. Puso kailangan natin, bawat isa sa atin, magkumbaba. Tandaan ninyo, walang mataas kung tataas pa, babagsak. Maraming mga taong magkumbaba. Kahit mataas ka na sa katungkulang magkumbaba ka, itataas ka pa rin ng Diyos. Dahil ang gusto ng Diyos, mayaman ka, mahirap ka man, mataas ang posisyon mo, lahat man ang bagay na sa iyo, ang gusto ng Ama, magkumbaba ka. Dahil itataas ka pa, mahigit pa darating sa iyo ang kapangyarihan, ihangad mo, dahil ang Diyos ay pag-ibig. Dahil walang katapusan
kung ikaw ay tuloy-tuloy mo ang gawain mo mabuti. Ang mabuti, ang nang asal, ang siya, ginagabayan ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano mo masasabi ninyo? Meron kayong masasagot dyan? Dalawa. Apo. Wala. Ikaw, Adol. Tama po yung sinasabi niyo po, Ama. Yun lang. Para maraming salamat po. May mensahe na narinig po namin lahat upang magawa yung tama, masunod ang kalooban ng Diyos. Tulad dito, dumating ang mga merinda lahat ito. Pagkatapos ng meeting namin dito, tapos siyang humiling ang bawat isa dito, tapos balik kami sa mesa. At ito, blessing para kami ay masaya. Nagsalo-salo kami kahit ang mayroon lang dito, pagsasal, para masaya na kami. Maraming salamat ang nagdala. Maraming salamat ang nandito. Hindi lahat ng bagay sila magdadala. Lahat kami, may oras din, kami ay magdadala din. Pangunahan lang kami ito, kung sino man ng blessing, dalang blessing sa lahat, si Lord ay nasa Kanya. Hindi lang sa Kanya, para sa atin, dahil tayo ay nagtunay, naglilingkod sa Kanya. Ayan ha. Depende naman, sabi ng Ama, naglilingkod ka, dito maganda, kanto tayo dito. Pagdating yung sabay, baka tulisan kayo. Ha? Sinasabi ko lang totoo. O ngayon, nandito, banal tayo. Ha? Banal tayo. Nakita, banal tayo lahat. Aywan ko pag uwi ninyo sa bahay, kung banal pa rin kayo. Ha? Tama, may hindi. Tama po, tama po, Ama. Oo, meron hindi. Hindi lahat. Opo. Opo. Pagdating ko sa pisto, kung mali ang ano nila, alangan na hindi naman ako magagalit. Hindi, tama yung sinabi. Ibig sabihin, kinukurik nyo lang sila. Hindi yung pumunta ka, walang dahilan, nagagalit ka. Kaya kung galit kami, kung may dahilan, okay lang yan. Dahil gusto mo sila matuto. Tuwatuwid. Kasi mayroong iba, yung gagawa ng kwento kahit hindi. Dahil sabi nga, kanya-kanya dahilan yan. Hindi mo sabihin, nagagalit ka, makasalanan ka, hindi. Depende. Yung walang ginawa sa'yo, hindi ka nakialaman ka, yun. Pinakamasakit sa lahat. Tama? No. Hindi yun. Halimbawa, may trabaho kayo, ganito, may tindahan. Ngayon, ginawa niya mali. Siyempre, magagalit ka. Huwag ganyan, masisira kami, masisira ako. Mamaya, wala nang kwan sa atin. Dahil tama yung sinabi mo. Pero yun, makikipasok, walang dahilan. Yun, kinukurek ang lahat. Dahil, kung sa pamilyang pagalitan mo, natural lang. Gusto mo lang siyang kikurek. Kung mali, mayroon diyan, gusto niya lang gugulin ng pamilya. Ano yun? Tama kung gawa nila mali. Mali. Kasi yung mga tao, mga magulang, yung pinapagalitan nilang mga anak yung pinagsabihan, nakita yung kamali. Totoo yun. Ang Diyos nga, nagtatampo din sa mga anak ng Shuail. Ano masasabi niyo ngayon? Nandito sa nandito sa tulisan. Oo. Kung siyang sabi ng Ama, kailangan kung anumang kamo muna, hindi lahat sabi niya, kahit sa galit, ako nakaintindi sabi ng Diyos. May galit para matuto sila. Yung walang dahilan, yun ang masama doon. Maggagawa ka ng kwento, magsiraan, walang dahil. Ngayon, tatawag-tawa ka. Ngayon, tatanungin siya, ay, narinig ko doon. At sino? Punta doon, ay, narinig ko doon. Ay, hari na. Ang tawag doon? Pakilamira. Ha? Kilamira. Hindi, sinasabi ko, tayo sumagot, sinasagot niya Glinda. Si Glinda, ano ang tawag doon? Story maker. Ikaw yun. Ikaw sumagot, ano? Ang sumagot lang naman yan. Ikaw sumagot, tama yun. Hindi ikaw binintangan, ikaw ang sumagot. Amin, no? Ikaw naman, nagdamdam ka kaya. Hindi kawain. Hindi, kung gano'n sabi naman, lahat ng bahay, una dito tayo, banal tayo. Kahit nagmimisa pa tayo, nag-aral tayo ng kwento ng Diyos, parang nagmimisa na rin tayo. Kailangan pagdating na sa bahay, ituro natin na asal sa mga kasamahan, pamilya. Kung mali ang pamilya, pwede mong pagsabihan dahil natural lang yan. Ang Diyos na pwede magalit kung mali ang iyong ginagawa. Yung paggagalit niya, gusto niya, ikaw ay tinuwid.
hindi yung galit talaga. Gusto niya gumising ka, anak, para panahon na pagbago ka na. Ano masasabi niya? Tama po, Ama. Tama po. Laging tama, Mi. Hmm. Pusong sabi ng Ama, huwag niyo sayangin ano man ang narinig niyo dito. Pulutin niyo lang ang aral na nabubuti. O hindi, sumagot kayo. Maganda yung sasagutin niyo. Ama, kung mali, sabihin niyo. Wala naman bawal dito. Basta importante, ilabas niyo ang yung tunay na niyo. Ama po, Ama. Parang ako po, Ama, yung anak ko po. Nung isang araw po, Ama, napagalitan ko siya kasi yung ginagawan ko sila nagninegosyo sila, Ama, ng uling. Ginagawaan ko sila ng pagriripa kanila para hindi maalikabukan lahat. Yung maayos yung pagriripa kanila. Tapos sabi sa akin, hindi daw ako nakakatulong. Nagalit po ako, Ama. Kaya ka lang yan. Sabi daw, hindi ako nakakatulong. Hindi pala ako nakakatulong. Alisin mo tong mga uling mo dito. Naulingan mo na kami. Tapos sabi mo, hindi ako nakakatulong. Ito nga kayo nagsisiyar, hindi pa kayo. Sabi mo pa, hindi ako nakakatulong. O, ang ginawa niya, Ama, gumawa siya ng CR nila. Sinabi. Matatapos na siguro ngayon, Ama. Yun po. Yun. Sabi ni Chris, ano Chris? Kasi pinagsabihan mo siya. Oo, hindi. Kaya Gumawa pag hindi siya. siya pinagsabihan, di siya matututong gumawa na sarili. Maraming salamat. Dahil siya pag salita niyo sa kanya, gumising na. Ah. Tama yan, sabi naman. Kung hindi sila gigising, hanggang kailan sila matututo? Oh. Dahil ang lahat yan, sabi, hindi ako nagagalit. Gusto ko lang kayo para gigisingin kayo kung tama. Kung halimbawa wala na ako, kung ganyan ang ugali mo, bakit ako dito tinuruan ng mga magulang ko? Yung turo yung mahalaga yung pagdating ng oras na wala na tayo sa mundo, ay maalala niya kung ano man ang payo ng mga magulang. Doon nila maalala kung wala na tayo. Maraming bagay yan ang yung mga sinasabi, ang kanya nagagawa. Dahil kundi dahil sa iyo, hindi siya gagawa ng CR. Ang sabi ko sa kanila, anong kayamanan at laging tinatago sa lahat? Ginagastusan mo, tinatago mo, hindi mo mabawa. Yan! Yan ang kayamanan ng kubita. Lahat ang bili-bili mo, pinakain mo, nilagay mo dito. Oh. Yan, hindi mo na mabawi yun. Pagtago mo, wala na ang panyan. Hindi mo walang bawian na yun. Mura ko lang ako. Oo, hindi ka pwede mag-Pedro. Pulso ang lahat ito, sabi ng Ama, ang lahat ito kailangan natin ay maging tapat. Oh. Tama, simula sa pan. Dito tayo hihiling, mag-pray na tayo ngayon. Pumiling tayo ulit, magpasalamat tayo sa Ama, kahit kunting paliwanag niya, masaya rin tayo, marami tayong natutuhan sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin sa Jesus. Ang nagtapos diyan, siya ni siya. Thank you for Si siya, no? watching. Very good. God bless po sa inyong lahat. Pero tama yan, sinabi ni Ama, inihi. Live po tayo lahat.